problema ba? Baka pwede akong makatulong. Wala. Okay lang ako, Oliver. Mauna na ako, ah. Yung lola kasi ni Myla ngayon, nakakulong. Ang problema, wala silang makuhang abogado na pwedeng tumulong. Ba't di niya agad sinabi sa akin? Bakit? May kakilala ka bang lawyer? Lawyers ang parents ko. Kung kaya mo akong bigyan ng gulo, gera ang ibibigay ko sa'yo. Matagal mo na akong bigyan ng gera, Helena. Sanay na ako. Wala akong pinoprotektahang pangalan. Eh ikaw, kaya mo bang pagpiestahan ka? Get out! Naku, Natalie, hindi din daw niya kilala kung sino sumaksak sa mami mo eh. Bakit ba kasi gusto mo pa malaman? Because I want to know kung bakit gusto niyong patayin yung mommy ko. Bakit may ginawa ba yung mommy ko sa kanya? But she's already in jail. Kapag itutuloy ko ang demanda, kaya niya akong kalat ka rin sa kahihiyan. Ipupulgar niyang lahat kay Natalia. May good news po ako. Ano yun? Eh, yung kaibigan ko pong si Oliver, abogado po yung magulang niya. Eh, libreng konsulta po at paghawak po ng kaso daw. Talaga? Kamusta naman ang paghimas ng rehas, Nelia? Nakaligtas ka pala, Helena. Palibasa masama kang damo, kaya mahirap kang patayin. Pero huwag kang mag-alala, makakatagpo ka rin ng katapat mo. Kung hindi ako, ang anak ko. Ipinanakot mo sa akin ang anak mong unano? Hindi ako tatablan ng mga panlalait mo. At lalong hindi ako tatabla ng mga pananakot mo, Nelia. Sa kulungan kang mamamatay. Sisiguraduhin ko. Impacta ka, Helena! Mommy, si Myla. Myla, mami ko. Ikaw? Oh no, you didn't. Alam mo ba kung gano'ng kamahal ang sapatos ko? What's your name? I-report kita sa principal. Bakit yung ko report? Wala naman akong kasalanan. I said, what's your name? Yung binigay po sa akin ng lola. Oo. Alis na po ko. Sorry po. Oy, kailangan ko na po. Oy, sandali! So, Myla pa lang ang pangalan mo. Sobrang sorry po dinakbuhan ko kayo noon. Pero wala po talaga akong kasalanan sa nangyari sa takong niyo. Iha, alam mo lahat ng kriminal sa loob ng kulungan yan din ang sinasabi na wala silang kasalanan. Myla, excuse me. Hon, can I have a minute with you? Sure. Yeah, excuse me lang. Oliver, wait lang. Come here. Halika. Nanda. Han, pwede bang huwag mo namang pahiya yung bata? Ako pa ngayon ang namamahiya? That girl is a liar. Alam niyang may kasalanan siya sa akin and yet she ran away from me. Hindi man lang nga siya nag-sorry. Well, hindi ba po pwedeng palampasin mo na kahit ngayong araw lang naman eh? Hindi pwede. At ano, magiging girlfriend siya ng anak ko and eventually marry her? I don't like. Han, well, she's here for her lawless case. Professional service ang kailangan ng bata at hindi kung ano pa mang meron sila ni Oliver na relasyon. Okay, I know it's petty. Mababaw na akong mababaw, but it's also a test of character. Ngayon yung lola niya, kaya nakulong yun dahil siguro may lahi sila ng masasamang ugali. And I'm sure si Myla rin. Dahil yung lola niya mismo may lahing kriminal. Are you judging her? Han, ano naman ang kinalaman ng bata doon sa kasalanan ng lola niya? I don't know. Basta mabigat ang dugo ko sa batang yan, period. Hey! Ba't ka alis? Oliver, ramdam ko naman na ayaw sa akin ng mami mo. Kung malabo na din natanggapin niya yung kaso ng lola ko. Hindi ko din naman siya masisi na galit siya sa akin. Myla, no. Ganun lang talaga si Mommy. Oliver, sorry ah. Sorry na hindi ako nag-sorry sa kanya. Eh, alam ko naman kasing wala akong kasalanan eh. Pero maiintindihan ko kung hindi niya tatanggapin yung kaso ng lola ko. Tsaka huwag ka mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Magkaibigan pa rin tayo, ha? Sige. Oliver? Saan si Myla? Ano? Wala pa rin tayong abogado? Akala ko ba yung nanay ng friend mo? Kung Nino, huwag na po natin isipin yun.
May mahahanap naman po ata tayong iba pa dyan. Ako, ang inaalala kong nanay mo. Umaasa na yun na may magtatanggol kay Nay Nelia. Kaya nga po, Ninang, pwede pong huwag niyo nang sabihin sa kanya tungkol dito. Madidepress po kasi siya eh. Gagawa po talaga ako ng paraan. Promise. Ay, okay na po ba yan? Babaunin ko na po. Sige po, ako na magdadala. Oliver? Si Myla ba yung tinatawagan mo? Tinatawagan ko siya pero hindi ko makontakt. Inaasahan pa niya si Mommy. Alam mo, anak, I like Myla. Gaan yung loob ko sa kanya eh. Kabaliktaran ni Mommy, Dad. Anak, sa buhay talaga minsan, may mga bagay na nangyayaring ganon. Madalas hindi natin alam kung bakit mabigat ang dugo natin doon sa tao na hindi mo ma-explain. Hey, Dad? Dad, what if ikaw na lang yung humawak ng case ng lola ni Myla? Sige na, Dad, please. She has no one else to run to. At sobrang problemado na sila for her lola. Sige, sabihin mo sa kanya mag-usap kami ng nanay niya bukas. Talaga? Thank you, Dad. You're the best. You're the best. Okay, mag-usap muna kami. Okay? Thank you. Mag-usap kami. Okay. Okay. Thank you, Dad. Ano malungkot, ha? Nasaan si Onay? Bakit hindi mo kasama? Oh, sandali. Hindi ba may pasok ka? Eh, Lola, dumaan lang po talaga ako dito sa inyo. Tapos pagkatapos po, pupuntahan ko na po siya. Parang hindi naman kayo masaya na nakita niyo ako. Ayaw niyo ba? Nandito ako. Alam mo, mas matutuwa ako kung makikita ko kayong magkasama ni Onay. Apo, huwag kang magsasawa sa nanay mo, ha? Kahit ganun yun, mahal ka nun. Mahal na mahal ko din po kayo ni Nanay Lola. Hanggat nandito po kayo, araw-araw ko po kayong dadalawin. Kaya nga po tayo, Lola. Paborito niya yan, di ba? Bye. Take care. See you later. Oh, wait, Natalie! You forgot your phone. Bye. Bye. Ayun po sila, sir. Salamat. Sige po. Salamat po. Myla, Aling Nelia. Good morning po. Myla. Aling Nelia. Kamusta po? Ako po pala si Lucas Amonte. Ako po yung stepdad dito, si Oliver. Ay, kinagagala ko po kayo makilala. Kami rin po. Natalie! Hi, Tita Onay. Naikilangan po ba kayo? Pwede po bang pakibilisan kasi I'm running late na sa class? Wala naman. Dadalawin ko lang kasi si Myla. May itatanong ako sa kanya. Hindi niyo naman po siguro ina-expect na alam ko kung nasa yung anak niyo. Alam ko naman na hindi kayo magkasundo. Pero ako, di naman ako galit sa'yo eh.
Kotse niyo ba yung kanina? Opo. Hinatid ako ng mommy ko. Ang sweet niya namang mag-ina. Sayang na hindi ko na naman siya nakita. Parati na lang kami nagkakasalisi. Kailan ko kaya siya makikilala? She's a very busy woman, tita. Malay mo naman, one of these days, mag-cross ang paths niyo. Hala. Ano ba yan? Akit ng ligaw. Dito talaga sa presinto. Oliver, Sir Lucas, bakit po kayo nandito? Myla, Aling Nalia, dapat ho kasi bukas pa kami dadalaw. Gusto ko nga sana, maaral muna yung kaso tungkol sa inyo. Kaso talaga mapilit tong anak ko si Oliver. Po, ibig mo ba sabihin nun? Pumayag na si Daddy. Siya ang hawak sa case ng lola mo. Lola? Ay, upo po kayo, upo po kayo. Sige po. Thank you. Kahit ako man kung ikaw yung anak ko, ihahatid at susunduin din kita araw-araw. She doesn't do that every day. Kaya lang naman niya ako hinatid kasi nagkatampuhan kami. Ay, naku Natalie, huwag kang magdadamdam sa mami mo Kung may nasabi man siyang ikinasama ng loob mo, nasabi niya lang yun kasi mahal ka niya. That's the point. Ayaw niya pong magsalita. May tinatago siya sa akin na ayaw niyang malaman ko. Hindi naman kasi lahat ng bagay pwedeng sabihin ng magulang sa anak. Mas okay na kami na lang yung mamproblema kaysa madami pa kayo. Ganun din po ba kayo kay Myla? Anak ng hayop na gumasa sa akin, hindi ko po kayang tanggapin to na hindi ko po kayang tanggapin to. Siguro kasi yun lang yung paraan ko para protektahan siya. Dahil kapag nalaman niya yung totoo, nahihirapan at masasaktan din siya. Tama na yung ako na lang. Ang swerte ni Myla. Ikaw ang nanay niya. Natalie, let's go na! We're running late na! Okay, yeah, I'm coming. Sige na, Natalie. Pumasok ka na. Salamat sa oras mo, ha. Kapag may problema ka, handa akong makinig sa'yo. Thank you so much, Tita. I'll keep that in mind. Ingat po kayo pauwi. Arthur, siya si Onay, yung BFF mong kumare. Pag naman, pinagagala kita makilala, Onay. Hello! Alam mo, lagi kayo kinakwento sa akin. Naku, ikaw hindi ka kinikwento sa amin. Nakakatampo nga Pag tinatanong ko siya kung sino yung kachat niya sa home, lagi niyang sinasabi wala lang. Sorry naman, Mars. Kasi ayoko pa kasing ikwento. Lalo na kapag hindi sigurado, kasi jinx daw yun. Tsaka ayoko makadagdag sa problema ng pamilya mo, no? Bakit? Pamilya ka rin naman Alam mo naman yun. Kaya hindi ko pinalampas ng opportunity na formal na magpakilala sa'yo bago ako bumalik na Hong Kong. Saka gusto ko din na una kayo makakaalam, magkaka-baby na kami. Masaya ako para sa iyo, Mars. Masaya ako para sa inyo. Salamat. Yung baby nasa sa blessing yan, Mare. Dahil magiging parte na yun ng pamilya natin.
Kahit marami tayong problema, i-celebrate natin yung pagbabuntis. Thank you, Thank you, Mari. Kasi dahil sa'yo, hindi na ako mangangapang maging ina. Tsaka marami ako matututunan sa'yo. Kahit na minsan pasaway ka, alam ko mabuti kang ina. At magiging mabuting ninang ka na magiging baby namin. Ninang ko. Congratulations talaga sa inyo. Salamat, Ninang. Ninang, baby. May bago na naman tayo madadagdag sa pamilya. Yes! Inilayo ni Elena si Rosemary sa amin. 17 taon na. Umasa kami na makikita siyang muli pero hindi na nangyari yun. Sa poder niya namatay si Rosemary. Hindi nga namin nakita nung ilibing siya eh. Nasaan po bang ama ngayon ni Rosemary? Namatay na po kasi yung tatay po namin bago po ako ipanganak. Kung buhay pa po siya ngayon, hindi po yun papayag na ilayo ni Lola Helena sa amin si ate ko. Kompleto pa po sana kami ngayon. Myla, if your dad were alive, he'd be very proud of you. Lumaki kang mabait at loving na anak. Sige, kumain na muna kayo. Attorney Samonte. Attorney Silva. Yeah, Attorney Silva, yeah. No. Ikaw ang magiging abogado ni Nelia Matayog? Yes, Attorney Silva, and I'm doing it as a pro bono. I guess I'll just see you in court. Sige. Good luck. Kung mapagkakatiwalaan naman kaya yung abogadong makukuha ni Myla kung sakali. Tsaka kilala ko yung si Helena. Lahat gagawin nun para manalo siya. Kaya lahat din gagawin ko para lang makalaya si nanay. Ay, nako. Pili ng pili, hindi naman bumibili. Eto, bibilin namin to. Ikaw, Mare, bibili mo na ba yan? Ang ganda kasi. Teka, parang may sobrang pera pa ata ako dito. Ay! Para sa'yo ba? Ito bagay sa'yo. Laki-laki yun eh. Ito, kasyang-kasya sa'yo. Alam mo, kuya, maliit lang ako pero hindi ako bulag. Alam ko na malaki to sa akin. Ay, Chusera? Mare, para kanino ba kasi yan? Kay Myla ba? Para kay Natalie. Nakita kasi kami kanina sa eskwelahan eh. Bumaan yung loob ko nung kinausap niya ako. Alam mo, parang nakalimutan ko yung mga problema ko. Kaya gusto ko lang din siyang pasayahin. Akin na nga yan. Halika na, umuwi na tayo. Mari, ano ba? Ano bang problema mo? Ikaw ang may problema. Yung nanay mo, nakakulong. Yung anak mo, hindi na magkanda-ugaga sa kakahanap ng abogado para lang makalaya si Nelia. Ikaw, si Natalie pa rin yung iniisip mo. Hindi ko naman kinakalimutan si nanay tsaka si Miley. Palusot ka pa. Hoy, Mare, maliit na tao ka lang. Pero hindi makitid ang utak mo. Unahin mo muna yung anak mo kaysa anak ng kung sino yung inuuna mo. Ika na. Natalie, can't you just let it go? Okay naman ang mommy mo eh. How can I move on from that? Paano kung balikan kami ng mga kamag-anak nun? At paano kung ako naman nasaksakin nun? I'm just concerned with our safety. Eh, paano nga natin malalaman? Eh, ayaw sabihin ni Tita Helena. Okay, I know na. Puntahan natin yung presinto kung saan nakulong yung murderer na yun. And ako mismo ang magtatanong sa kanya. And whether she likes it or not, sasabihin niya sa akin ang totoo. Anong pupunta ka sa presinto? Are you out of your mind? Natalie, Tita, I have to go na po. Mommy, do you really have to shout at me in front of Luis? Yes! Para magtino ka.
Enough of your conspiracy theories and stop playing detective. Mommy, I'm just concerned. Gusto kong malaman ng buong katotohanan dahil anak niyo ko. At mommy kita. Wala ka nang dapat malaman, okay? Bakit ka kasi nakikialam? Ba't ka nakikisawsaw sa mga problema ko? Eh, hindi ka naman kasali. If I say I'm okay, I'm okay. Okay, get out of it. Move on, for God's sake. Eh, mommy, sino nga po yung sumaksak sa inyo? Why did you do that? You don't need to know. But I want to know. Bakit ba parang natatakot kayo na malaman ko? Enough, Natalie. Wala akong tinatago sa'yo, and that's the truth. Sige, kulitin mo ba ako? Or else you'll be grounded. Gusto mo ba yon? No, mommy. Natalie, look, I'm sorry, all right? I'm just trying to protect you. Huwag mo na akong pahirapan pa. Sundin mo na lang lahat ng gusto ko and everything will be fine. Trust me. Natalie. Natalie. Nay! Ninang! Kamaan ka ng Diyos. May good news po ako! Ano yun? Tinanggap na po ng tatay ng kaibigan ko yung kaso ni Lola. Ano namang ipangbabayad natin sa kanila? Nay, wala po. Pro bono case daw po niya kukunin yung atin. Hulog ka ng langit, Myla. Alam mo, mabait ka kasing bata, kaya maraming taong gustong tumulong sa'yo ng walang bayad. Mare, hindi ka ba proud sa anak mo? Salamat, Myla. Na hindi niyo po kailangan magpasalamat. Pamilya po tayo. Kargo po natin ang isa't isa. Oo, di ba, Mare? Yan dapat ang binibilan ng bagong damit. Ay, nako, inaanak, huwag mo nang pagtiyagaan niyang luma mong palda. Bibilang kita bukas. Bukas na bukas din. Ay na, ayos lang po ako. Tignan niyo nga po. Maliit na bagay lang naman tong butas na to. Hindi niya nga po halata, oh. Di ba? Kaya ko pa itong pagandahin. Hindi na makikita to. Nag-aaral ka na ba? Pagkatapos na lang po nito, Nay. O, sige na, mag-aaral ka na. Ako natatapos na. Talaga po, Nay? Oo, maliit na bagay lang naman to. Bakit nakatingin kayo sa akin? Wala. Parang ang takad-takad mo kapag mabait kang ganyan. Ang ganda, ang puti, kumikinang, ganun. Ikaw, Mari, kanina ka pa. Nakaisa ka na. Susukin talaga kita eh, ha? Nay! Bagal ka, luwakan! Mare! Mare! Napakakulit na Mari! I don't understand kung bakit galit sa akin si Mommy. Eh, nag-aalala lang naman ako para sa kanya. Parents, alam mo, wag mo nang itry intindihin yung utak nila. Of course, mas marami silang issues kaysa sa atin, no? Adulting problems. Di pa si Tita Ona eh. She's kind and she's very understanding.
But she's small. Your mom is tall and beautiful. And so, pares naman silang magulang ah. Yun nga lang, mas mabait sa akin si Tita Onay. Mabait din naman si Mommy, pero minsan hindi ko siya mag-gets. So, you mean mas gugustuhin nung maging nanay si Aling Onay? Of course not. I just thought na parang ang sarap lang sa feeling na magkaroon ng ganong mommy. Na hindi little person, ha? Nat, be careful for what you wish for. Mataas ang standards ni Tita Helena sa maraming bagay, but that goes with the kind of life that you have. Well, if you were Aling Onay's daughter, that would be a different story. I know. Tsaka ayoko naman magkaroon ng mommy na katulad ni Tita Onay, no? Bata pa lang ako, ayaw na ni Mommy na nakikipag-usap ako sa mga little person eh. And I don't know why. I don't care kung magaling ang abogado nila. Hindi ko na nga itutuloy ang kaso. Wala akong balak. I don't have plans of washing my dirty laundry in public. Thank you. So, seryoso si Onay nung sinabi niyang ilalaban ka niya? Yeah, she's serious. Di ko nga akalain na kukuha sila ng magaling na lawyer para i-defend ang case nila. Pro bono pa. Oh, yeah. Swerte talaga, ha? Pero, ikaw ang biktima dito. Di ba, hindi naman nila kaya ipanalo yung kasong ganyan. Munti ka na nga mamatay, no? Agatha, don't you see it? Sa galing ng lawyer nila, kayang-kaya niyang kalkalin ang buhay ko sa korte. Lalabas lahat ng sikreto ko. And I'd rather die before my secrets come out. Ngayon pa lang nga, ikating-kati si Natalie makilala yan si Nelia. Can you imagine pag napunta pa sa korte yung kaso? Eh di ano, lalabas na lahat. Oh, it's going to be the worst day of your life. That's why. And I'm not going to let that happen. Di bale, may magagawa pa naman ako eh. I can still keep Natalie away from Onay. And I will keep my secrets till the day I die. Hindi niyo talaga pinlano ang pagpatay kay Miss Montenegro. Kaya kung papanigan tayo ng husgado, yung kinaso sa inyo na attempted murder, pwedeng bumaba sa attempted homicide lang. So, ang ibig sabihin nito, Aling Nelia, pwede na ako kayo magpiyansa. Narinig niyo yun, Lola. Makakalaya na po kayo. Pero, attorney, kakailanganin pa rin ng malaking halaga para makapagpiyansa ako. Lola, maliit na bagay na po yun. Gagawan po natin yun ng paraan. Maglalaban po natin yun. Yeah, then if you want, pwede rin natin kasuhan si Helena tungkol doon sa ginawa niya kay Rosemary without the permission of the mom. Para kay Onay, para sa apo ko. Para sa pamilya ko, lalaban ako. Kung kailangan niyo ng tulong sa bail money, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa amin. Right, Dad? Sobra-sobra na po yung pagtulong niyo sa amin. Oliver, si Lucas. Binigyan niyo po kami ng lakas loob lumaban. Huwag po kayong mag-alala. Magtatrabaho po ako. Babayaran ko po kayo unti-unti. Myla, hindi mo na kailangan gawin lahat yan. Ang importante ay makalabas na yung lola mo, na sa ganun magkasama-sama na kayong kompleto kayong pamilya. Kasama na rin nanay mo. Maraming salamat po. Wala. Maraming salamat. Oliver, anak. Yeah. Here's your allowance for the week. You're the best, Dad. Thank you. You're the best. Yun? You're the best. You're the best. Naku, alam ko na yan. Gusto mo siguro magpadagdag, no? Ha? Dad, I will never forget what you did for Myla and her family. Tinulungan mo sila.
Salamat talaga. Alam mo, malakas ka lang sa akin. Pati si Myla, natutuwa lang ako sa kanila eh. Gaan ng pakiramdam ko doon sa batang yun. Myla na naman. Diba sabi ko, ayoko sa kanya? So ano? Binaliwala niyo lang yung opinion ko about that girl? Sabi sa akin eh, may bisita ako. Bisita itong babaeng to eh. Witty ka rin, Nelia, no? Pero pampalengke naman yung humor mo. Kaya tuloy nangangamoy palengke yung selda mo. Palengkera ako. Pero wala akong sinasagasaang tao. Hindi tulad mo. Well, at least I'm not a murderer. Hinatay mo. Siya pa rin naman ang nagpapangiti at nagpapasaya sa akin hanggang ngayon. At alam kong gusto niyang dalawin ko siya. Sasaya ko kapag nakalapit na ulit ako sa libingan niya. Araw-araw na ata niya binibigyan ng biko si Oliver. Baka nga nilalagyan pa niya yun ng love potions para ma-in-love sa kanya si Oliver. Lahat naman ng poisons at potion may antidote. Oliver, stay away from her. Ipinagdamot mo na sa akin ng mga mahal ko sa buhay. Hindi na kita titigilan, Helena, hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung nasaan si Elvin.